ang makukulit na kamay ni Potpot. Sa isang lugar sa Marikina, nakatira ang magtatatay na sina Mang Berto, si Kuya Goryo at si Potpot. Sila ay isang simpleng pamilya at nagmamahalan sila. Ang karaniwang ginagawa ng magkapatid ay nanonood ng telebisyon sa kanilang sala, habang ang tatay nila ay nagtatrabaho at inaalagaan ang kanyang mga anak. Isang araw, habang nanonood ng telebisyon ng magkapatid, Kuya, sino po ba ang lalaking nakaitim na maskara na yon? Nakakatakot naman ang itsura niya. At ano po ba ang ginagawa niya? nakakapagtakang tanong ni Potpot. Isa siyang magdanakaw. Kumukuha siya ng mga bagay na hindi sa kanya. Kaya siya nakaitim para hindi siya mahuli. Sagot naman ni Kuya. Di ba masama yun? Muling tanong ni Potpot. Paalala naman ni Kuya Goyo. Oo, masama yun. Dapat wag na wag mo yung gagawin. Alam ko matalino kang bata. Maglaro ka na sa labas. Huwag kang nakababad sa telebisyon. Sige po, Kuya. Maraming salamat. Aalalahanin ko po ang sinabi niyo sa akin. Maligalig na tugon ni Potpot. Pagkatapos ng ilang buwan, Potpot, may kailangan ka ng malaman. Ngayon, ikaw ay 7 taon na. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? nakabubulabog na sabi ng tatay niya. Ano po ba yun, Tay? Ang aga-aga mo kong ginising. At bakasyon pa naman. Naiinis na tanong ni Potpot. Sabi naman ng tatay niya, Ano ba yan? Papasok ka na sa elementarya. Ang saya-saya namin para sa'yo. Ang saya-saya ko po. Excited na ako. masayang tugon ni Potpot. Pagkatapos ng bakasyon, ay pumasok na rin si Potpot. Nagkaroon siya ng mga matatalik na kaibigan. Isa na dito ay si Berting, ang kanyang kaibigan na malapit na ang kaarawan. Put, huwag mo kakalimutan ang kaarawan ko ha. Bukas ng gabi. Sabi ni Berting. Siyempre naman, kaibigan kita eh. Masayang sigaw ni Potpot. Nang natapos na ang araw na yon, at dumating na sa gabi na susunod na araw, si Potpot ay pumunta na sa bahay ni Berting. Bigla na lamang nakuha ang kanyang atensyon na isang magandang pambura. Napag-isipan niya itong kunin at iuwi sa bahay. Masaya palang manguha ng hindi ko pag-aari. Sabi niya sa kanyang sarili. Libre lang, maganda pa. Pagka-uwi niya, pinakita niya ang pambura sa kanyang kapatid. Saan mo nakuha yan? Nakakapagtakang tanong ng kanyang kapatid. Kinuha ko sa bahay ng kaklase ko. Parang hindi naman niya ginamit at malikabok na ito. Sagot naman ni Potpot. Di ba sabi ko sa'yo na masama ang kumuha ng gamit nang walang paalam? Pagpasok mo sa eskwelahan, ibalik mo yan ha, maliwanag? Opo, Kuya. Matamlay na sagot ni Potpot. Di naman niya ito ginagamit. Itatago ko na lang. Isang araw, nagaya ang tatay niya na pumunta sa bentahan ng laruan. Anak, punta tayo sa tindahan ng laruan. Tingin ka ng laruan na gusto mong iregalo namin sa'yo sa kaarawan mo. Alam ko na matagal pa ito, pero para handa na. Sabi ng kanyang tatay. Sige po, tatay. Masayang tugon ni Potpot. Nang nakarating na sila sa tindahan ng mga laruan, may nakita si Potpot na sobrang gandang laruan. Nais na itong ipabili kaagad. Na ang tatay niya ay wala pang pera ngayon at bibilin pa nila ang laruan sa kanyang kaarawan. Kaya pagkatapos yun, naganap siya ng oportunidad na makuha ang laruan nang walang nakakakita sa kanya. May pinuntahan sandali ang kanyang tatay at habang walang nakatingin, nilapitan niya ang laruan at dahan-dahan niyang ito yung binulsa. Di na namalayan na nasa likod ang nagbabantay doon sa tindahan. Ano yung hawak mo? Marami mo bang ipakita? Nanahimik lang si Potpot. Yung pala, isang musa ng laruan ng tagabantay. Patawarin niyo na po ko. Babalik ko na po ito. Pasensya ni Potpot. Huwag mo nang ulitin yan. Kapag inulit mo ba yan, hindi na kita papatawarin. Babala ng musa. Kinabukasan, binalik na rin niya ang pambora ng Berting. Pasensya ka na ha. Dahil sa ginawa kong ito, hindi ko na gagawin ulit. Pasensya ni Potpot. Mula noon, hindi na kumuha ng gamit ng iba si Potpot at hindi na siya nagnakaw muli.